Isang malakas at basang kalabog ang gumising sa katahimikan ng gabi sa Valle Verde Heights. Ang huling maleta ni Melissa ang paborito niya gawa sa matibay na balat na regalo pa ng kanyang yumaong lola ay walang awang bumagsak sa basang semento ng bangketa. Sumaboy ang tubig ulan na naipon sa gilid ng kalsada, isang maruming paalala ng kanyang biglaang pagbagsak. Nakatayo si Melissa sa gitna ng ulan. Ang manipis niyang blusa ay lapat na sa kanyang nanginginig na katawan. Hindi niya alintana ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matalim na kirot sa kanyang dibdib, isang sugat na hindi nakikita, ngunit mas malalim pa sa anumang hiwa. Sa tarangkahan ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, nakatayo ang kanyang asawang si Carlo. Ang mukha nito ay isang blangkong pader, walang emosyon, walang pagsisisi. "Lumayas ka," sabi ni Carlo, ang boses ay kasing lamig ng hanging dala ng ulan. "At dalhin mo ang walang kwenta mong buhay." Walang sigaw, hindi niya kailangan. Ang tahimik na katiyakan sa kanyang mga salita ay mas matalas pa sa anumang patalim. Tiningnan siya nito na parang isang problemang sa wakas ay nasolusyonan na. "Carlo, anong ginagawa mo?" Basag ang boses ni Melissa. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigilan niya. Ayaw niyang bigyan ito ng kasiyahang makita siyang umiiyak. "Mag-usap tayo. Sabihin mo lang sa akin kung anong problema." Hindi man lang ito sumagot. Mula sa likod ni Carlo lumabas ang isang anino. Si Angelica. Nakasuot ito ng mamahaling sedang bata de banyo, ang bata de banyo na binili ni Melissa para sa sarili niya noong nakaraang anibersaryo nila. Hawak nito ang isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy ay humahalo sa malamig na hangin. Isang matamis ngunit puno ng lason ng ngiti ang gumuhit sa mga labi nito habang pinapanood ang eksena. "Dapat nakita mo na." "To Melissa," mahinang sabi ni Angelica. Ang tono ay parang isang kanta. May mga taong hindi talaga nababagay sa lugar na hindi para sa kanila. Humigpit ang paghinga ni Melissa. "Angelica, pakiusap." Ngunit ngumingiti na si Angelica, isang mabagal at kontentong nangiti. Isang nangiti na nagsasabing hindi ito biglaan. Matagal na itong plinano. "Hindi na sayo ang bahay na to, Melissa. Matagal na may..." Dagdag pa ni Angelica habang dahan-dahang hinihipan ang kanyang kape. "Ipinangalan na sa akin ni Carlo noong 1 buwan pa. Pumirma ka sa mga dokumento nang hindi mo binabasa. Naaalala mo?" Gumuho ang mundo ni Melissa. Naalala niya. Isang gabi may pinapirmahan sa kanya si Carlo na isang makapal na bunton ng papel. Mga routine refinancing forms daw. Hinalikan pa siya nito sa noo at sinabihang mag-relax habang pumipirma siya. Nagtiwala siya. Ngayon ang pagtitiwalang yon ay parang lason na kumakalat sa buong sistema niya. "Pinlano ninyo to." Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng patak ng ulan. Tumingin si Carlo sa kanyang mamahaling relo. "Late na ako sa meeting. Umalis ka na. Huwag mo nang gawing madrama." "Madrama?" Halos matawa si Melissa ngunit pighati ang lumabas. "Pinapalayas mo ang asawa mo sa sarili niyang bahay. At ang mga naipon natin?" Desperado niyang tanong, kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. "May karapatan ako doon. Kailangan ko ng pera." Isang kibit-balikat lang ang isinagot ni Carlo. "Anong savings?" "Matagal nang ubos. Ginastos sa mga negosyo. Sinabi ko na sa'yo yan." "Pero sabi mo pansamantala lang." "Pansamantala nga," kalmadong sagot ni Carlo. "Hanggang ngayon." Ang pinto ay nagsara bago pa siya makapagsalita muli. Ang huling nakita niya ay ang mapanuyang ngiti ni Angelica bago umalingaw-ngaw ang tunog ng paglock ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa labas, kasama ang kanyang mga maleta, nakatitig sa pintong kahoy na parang naghihintay na bumukas muli. Ngunit walang gumalaw, walang anino, walang kurtina, wala. Pinilit niyang ibaba ang mga paa, sa hagdan nanginginig ang buong katawan. Nang marating niya ang bangketa,
Hindi na niya napigilan ang maiinit na luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Kinamumuhuyan niya ang umiyak sa publiko, ngunit ang sakit ng kataksilan ay napakatindi, napakabigat na hindi na niya kayang kimkimin pa. Hinila niya ang kanyang mga bagahe patungo sa kung saan walang tiyak na direksyon. Ang isip niya ay paulit-ulit na binabalikan ang mga sandaling binaliwala niya noon. Ang madalas na pag-uwi ni Carlo ng gabi na sinasabing galing sa networking. Ang mga bulungan nila ni Angelica sa kusina kapag akala nila'y tulog na siya. Ang pag-iwas ng kanilang accountant sa tuwing tinatanong niya kung saan napunta ang kanilang mga quarterly bonus. Lahat ay bumubuo ng isang larawan na ayaw niyang makita. Naglakad siya nang walang patid ang mga gulong ng kanyang maleta ay lumilikha ng tunog sa basang kalsada. Bawat sasakyang dumadaan ay tila humuhusga sa kanya. Bawat ilaw ng poste ay tila nagpapakita ng kanyang kaawa-awang kalagayan. Sana nandito si Lola Teresa niya. Palaging alam ni Lola kung ano ang gagawin. Palaging may paraan si Lola para gawing direksyon ang kaguluhan. Ngunit wala na si Lola Teresa. 3 taon na. Ang tanging naiwan nito ay ang alaala ng kanyang boses na nagsasabing, "Huwag mong hahayaan ang ibang tao ang magsabi kung ano ang halaga mo, apo." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Melissa na wala siyang kahit anong halaga. Nang mapagod, sumilong siya sa isang waiting shed, basang-basa, giniginaw at gutom. Binuksan niya ang kanyang lumang handbag, ang tanging gamit na hindi kabilang sa mga itinapon ni Carlo. Sa loob nito, bukod sa pitaka niyang halos walang laman at ilang piraso ng tissue, may isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang selyadong sobre na ibinigay sa kanya ni Lola Teresa bago ito pumanaw. Kinuha niya ito ng may panginginig. Nakasulat sa sobre ang malakas at bilugang sulat kamay ng kanyang lola. Ang pangalan niya, Melissa de la Cruz. At sa ilalim may mas maliit na mga letra, "Para sa araw na kalimutan ng mundo ang iyong halaga." Humigpit ang kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre, halos natatakot sa kung ano ang matatagpuan niya sa loob. Pera ba alahas? Pero hindi. Ang laman nito ay isang luma at makapal na card. Hindi ito credit card o debit card. Gawa ito sa metal, mabigat sa kanyang palad, at may nakaukit na pangalan ng isang bangko na matagal na niyang hindi naririnig, Banco de Oro Filipino, BDOF. Sa ilalim ng logo ng bangko, nakaukit ang pangalan, Teresa de la Cruz, founding member. Kumunot ang noo niya. Founding member imposible. Ang alam niya, simpleng guro lang ang kanyang lola. Namuhay ito sa isang maliit na bahay sa probinsya na may pensyon lang. Paanong binaliktad niya ang card? Sa likod, may isa pang linya na nakasulat sa asul na tintasulat kamay din ng kanyang lola. Gamitin mo lang kapag handa ka nang magsimula muli. Walang saysay. Ngunit habang tinititigan niya ang card, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kahit ilang daang piso lang, sapat na para sa pagkain at isang murang matutuluyan para sa gabing iyon. Hindi na siya nag-isip pa. Kahit pamukhang katawa-tawa, kahit pamukhang imposible. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumayo. May nakita siyang isang malaking gusali sa di kalayuan ng logo ng BDOF ay maliwanag na nagniningning sa gitna ng kadiliman ng gabi. Wala nang natitira sa kanya. At kapag wala ka nang natitira, wala ka na ring dapat ikatakot. Mahigpit niyang hinawakan ang metal na card at nagsimulang maglakad patungo sa bangko. Bawat hakbang ay isang paglaban sa kawalan ng pag-asa, isang pagsubok sa huling pamana ng babaeng pinakamamahal niya. Ang loob ng BDOF main branch sa Makati ay isang ibang mundo. Malamig ang hangin mula sa central air conditioning at ang amoy ay pinaghalong bagong linis na sahig, mamahaling pabango at bagong timplang kape mula sa maliit na lounge sa gilid. Ang lahat ay gumagalaw ng may tahimik na layunin, mga empleyadong nakasuot ng uniforme, mga kliyenteng nakapangnegosyong kasuotan. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang kaluskos ng mga keyboard at ang halos pabulong na pag-uusap. Pumasok si Melissa at sa isang iglap naramdaman niyang hindi siya kabilang. Ang kanyang damit ay mamasa-masa pa rin, ang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay namumugto pa mula sa magdamag na pag-iyak. Isang security guard sa pinto ang sumulyap sa kanya mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagtataka sa mukha. Yumuko si Melissa at naglakad papunta sa pinakamalapit na bakanteng teller. Pakiramdam niya ay bawat mata sa loob ng bangko ay nakatutok sa kanya. Ang teller ay isang binatang nagngangalang Nico. Malinis ang gupit nito at pilit ang nangiti, halatang pagod na sa maghapong trabaho. "Good afternoon, ma'am. How can I help you?" sabi nito sa isang ensayadong tono. Nanginginig ang mga kamay ni Melissa nang ilapag niya ang mabigat na metal na card sa makintab na counter. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila umalingaw-ngaw sa buong silid. "Gusto ko lang sanang malaman kung may laman to." Halos pabulong niyang sabi. Kinuha ni Nico ang card. Kumunot ang noo nito nang makita ang kakaibang disenyo at ang bigat nito. Hindi ito tulad ng mga karaniwang ATM o credit card na hawak niya araw-araw. Binaliktad niya ito, tiningnan ang pangalang nakaukit, Teresa de la Cruz, founding member. Nagkibit balikat na lang ito at isinaksak ang card sa machine. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Isang matinis at nakakabinging tunog ang pumunit sa katahimikan ng bangko. Hindi ito malakas na alarma, kundi isang high-frequency na ingay na tila nanggagaling sa lahat ng dako. Ang monitor sa harap ni Nico ay biglang kumislap ng matingkad na pula, pagkatapos ay naging itim at muling naging pula. Ang digital na orasan sa pader ay nagyelo. Ang mahinang ugong ng mga computer ay biglang tumigil. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bangko. Anong nangyari? Bulong ni Nico sa sarili, ang mukha ay namumutla. Sinubukan niyang muli ang card, ngunit sa pagkakataong ito, ang buong terminal niya ay kusang namatay. Ang mga empleyado sa ibang mga counter ay napatigil. Ang kanilang mga monitor ay pula rin. Isang babaeng manager sa malayo ang natigilan sa gitna ng pakikipag-usap sa isang kliyente. "Tingnan niyo ang pangalan." Bulong ng isang teller, 3 istasyon ang layo. Imposible. Sinundan ni Melissa ang kanilang mga tingin. Sa bawat screen na kulay pula, isang linya ng puting teksto ang paulit-ulit na kumikislap. "Access Alpha Teresa de la Cruz. CEO notification required. System lockdown initiated." Ang mga bulungan ay naging mas malakas. "Teresa de la Cruz, akala ko. Matagal nang..." sabi ng isa. "Dapat ba nating tawagan ng head office?" tanong ng isa pa. Ang pangalan ng kanyang lola ay binibigkas na may halong pagkamangha at takot, na parang isang alamat na biglang nabuhay. Ang mukha ni Nico ay parang papel sa puti. Tumingin ito kay Melissa hindi na bilang isang ordinaryong kliyente, kundi bilang isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay na mapanganib, isang bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. "Ma'am, sandali lang po." Mabilis itong tumalikod at nagmamadaling pumasok sa isang pinto sa likuran. Naiwan si Melissa na nakatayo doon, nalilito, nahihiya, at ngayon ay kinakabahan na. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo palabas o maghintay. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang lalaki na nasa edad 40 ang lumabas mula sa hallway sa likod. Siya ang branch manager. Lukot ang kanyang kurbata at hindi pantay ang kanyang paghinga. Kayo po ba ang kamag-anak ni Ginang Teresa de la Cruz?" Tanong ng manager, ang boses ay nanginginig. Tumango si Melissa. "Ako po si Melissa, apo niya." Lumunok ang manager ng napakalalim. "Pakiusap dito po muna kayo. Huwag po kayong aalis." Dinala siya ng manager palayo sa mga nag-uusisang mata ng mga tao, papasok sa isang maliit at salaming kwarto na ginagamit para sa mga pribadong transaksyon. Bawat hakbang nila ay tila sinusundan ng tingin ng lahat. Habang naglalakad sila,
Narinig ni Melissa ang isang babae na nagtatrabaho malapit sa break room na napatakip ng bibig. Diyos ko, totoo nga, ang tagapagmana ni Doña Teresa. Sa loob ng silid, pinaupo siya ng manager. Sandali lang po, sabi nito bago kinuha ang telepono sa mesa. Ang mga daliri nito ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, tumayo ito ng tuwid na parang isang sundalong humaharap sa general. Good afternoon, sir. Opo, sir. Mayroon po kasing isang hindi inaasahang sitwasyon dito sa branch. Huminto ito at sumulyap kay Melissa. Sir, may isang babae po dito. Ginamit niya ang card. Opo, sir. Ang Alpha card. Katahimikan. Tanging ang pautal-utal na sagot lang ng manager ang naririnig ni Melissa. Opo, sir. Sigurado po ako. Nakaukit ang pangalan niya. Teresa de la Cruz. Ang apo niya raw po. Si Melissa de la Cruz. Opo, sir. Nandito po siya sa harapan ko. Naiintindihan ko po. Ibinaba ng manager ang telepono. Ang kamay nito ay basang-basa sa pawis. Humarap ito kay Melissa, ang mga mata ay puno ng paggalang na may halong takot. Kinuha nito ang isang panyo mula sa bulsa at pinunasan ng noo. Ginang Melissa? Sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. Ang CEO, si Ginoong Gregorio Montreal, ay gustong makita ka, kaagad. Natigilan si Melissa. Ang CEO, bakit gusto ko lang namang malaman kung may balance yung card? Ang mga salita ay tila walang bigat sa harap ng sitwasyong nilikha nito. Pakiusap po, ma'am, malumanay na sabi ng manager. Kailangan po nating umakyat sa itaas. Itaas ang executive floor. Isang lugar na sa mga pelikula lang niya nakikita. Sinundan niya ang manager palabas ng silid. Isang mas seryosong grupo ng security personnel ang naghihintay na sa kanila. Hindi na sila bumalik sa lobby. Sa halip, iginiya siya sa isang pasilyo, patungo sa isang elevator na hiwalay sa iba. Makintab at kulay ginto ang pinto nito. Iswipe ng isang guard ang kanyang keycard at bumukas ang pinto. Ang loob ng elevator ay amoy bagong katad at malamig na hangin. Pumasok si Melissa mahigpit na hawak ang card ng kanyang lola, sinusubukang huwag magpanik. Pinindot ng guard ang pinakatuktok na button na may nakasulat na Penthouse, CEO's Office. Habang paakyat ang elevator, ang manager na naiwan sa labas ay sumilip bago magsara ang pinto. May sinabi ito halos pabulong, 20 taon po naming hinintay ang pagbabalik ng karapat-dapat na tagapagmana. Nagsara ang mga pinto at naiwan si Melissa sa tahimik na pag-akyat. Ang puso niya ay kumakarera, kasabay ng bawat palapag na kanilang dinadaanan. Tagapagmana, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Si Lola Teresa na nagturo sa kanya kung paano magtipid at mag-recycle, na nagluluto ng pinakamasarap na adobo sa isang lumang kaldero. Paanong nangyari ito? Ang bawat ding ng elevator ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi siya handa para dito. Hindi siya nakabihis para dito. Ngunit alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Ang pintong yon sa ibaba ay nagsara na hindi lang sa bahay niya, kundi sa buong dati niyang buhay. At ang elevator na ito, sa hindi niya malamang dahilan, ay tila umaakyat patungo sa isang bagong simula, isang simula na hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang harapin. Nang bumukas ang gintong pinto ng elevator, isang hangin na mas malamig pa kaysa sa loob nito ang sumalubong kay Melissa. Ang sahig ay gawa sa itim na marmol, napakakintab, na halos nasasalamin na niya ang sarili niyang anyo, isang anyong pagod-takot at lubos na hindi kabilang sa lugar na yon. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga abstract na painting ng mga pambansang alagad ng sining, bawat isa'y tiyak na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng ari-ariang naipundar niya sa buong buhay niya. Walang ibang tao sa pasilyo,
Tanging ang makapal at mamahaling carpet sa gitna ang sumasalo, sa bawat tunog lumilikha ng isang nakabibinging katahimikan. Isang babaeng nakauniforme ang kanyang nameplate ay may nakasulat na Cynthia, Executive Assistant. Ang naghihintay sa kanya. Ngumiti ito ng profesional, ngunit ang mga mata nito ay hindi maitago ang matinding kuryosidad. This way, please, Ginang de la Cruz. Sumunod si Melissa. Ang kanyang mga lumang sapatos na goma ay lumilikha ng mahinang nakakailang na tunog. Sa makintab na sahig, isang tunog ng kahirapan sa gitna ng karangyaan. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang pinto na gawa sa kahoy ng nara. Sa isang maliit na tansong plaque, nakaukit ang mga salita, Gregorio T. Montreal, Chief Executive Officer. Kumatok si Cynthia ng isang beses. Sir, she's here. Isang kalmado at kontroladong boses ang narinig mula sa loob. Papasukin mo siya. Binuksan ni Cynthia ang pinto at tumabi. Nag-atubili si Melissa sa loob ng isang segundo, ang takot ay tila umaakyat sa kanyang lalamunan, ngunit ang pag-atras ay hindi na isang pagpipilian. Huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Ang opisina ay napakalaki. Ang isang buong dingding ay salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong tanawin ng Makati skyline. Ang mesa ay isang malapad na piraso ng itim na salamin at madilim na kahoy, walang kahit anong kalat, maliban sa isang laptop at isang maliit na tumpok ng mga dokumento. Sa likod nito nakatayo si Gregorio Montreal. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang edad 50, may mga pilak na hibla na sa kanyang buhok at ang tindig ay kasing tikas ng isang general. Nakasuot ito ng isang modernong barong Tagalog na tila isinadya para sa kanya. Tumingin ito kay Melissa at sa isang iglap na ramdaman ni Melissa na tila binabasa nito ang buong pagkatao niya. Ang mga mata nito ay hindi mainit, hindi rin malamig. Ito ay maingat, mapanuri at may bahid ng isang emosyon na hindi niya mawari respeto. Ginang de la Cruz, sabi ni Gorio, ang boses ay malalim at makapangyarihan. Salamat sa iyong pagdating. Maupo ka. Umupo si Melissa sa silyang katad sa harap ng mesa dahil pakiramdam niya ay bibigay na ang kanyang mga tuhod anumang oras. Inilapag niya ang metal na card sa kanyang kandungan. Ang lamig nito ay kumakalat sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ko po talaga piniling pumunta. Nagsimula si Melissa, basag ang kanyang boses. Ang staff niyo po. May nangyari po kasi sa card. Alam ko, sagot ni Gorio habang dahan-dahang umuupo sa kanyang silya. Patuloy pa rin itong nakatitig sa kanya. Gaano katagal nang nasa iyo ang card na yan? Hindi ko po alam, tapat niyang sagot. Iniwan po yan ng lola ko sa isang sobre. Kaninang umaga ko lang po binuksan. Huminga ng malalim si Gorio, tila tinitimbang ang kanyang mga salita. Ginang de la Cruz, si Melissa, tama ba? Ang iyong lola, si Teresa, ay hindi isang ordinaryong kliyente ng bangkong ito. Humigpit ang tiyan ni Melissa. Alam ko po na may account siya dito pero wala po siyang pera. Naghirap po kami nung lumalaki ako. Isang bahagyang kislap ang dumaan sa mga mata ni Gorio. Natatakot akong sabihin na marami siyang bagay na hindi sinabi sa'yo. Hindi alam ni Melissa ang isasagot. Si Lola Teresa ay hindi kailanman naglihim, lalo na ng malalaking bagay. Ngunit ang paraan ng pagsasalita ni Gorio Montreal ay hindi parang isang taong nanghuhula. Ito ay parang isang taong naghahatid ng balitang matagal na niyang inensayo. Ang iyong lola, si Teresa de la Cruz, dahan-dahang pagpapatuloy ni Gorio, ay isa sa 3 orihinal na tagapagtatag ng Bangko de Oro Filipino. Isang maliit at garalgal na tawa ang kumawala kay Melissa. Ano po, imposible? Guro lang po sa public school ang lola ko. Nakatira kami sa isang nirerentahang bahay na laging may tagas ang bubong. Tumango si Gorio. Mas pinili niya ang pribadong buhay. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Siya ang nagmamay-ari ng 20% ng buong institusyong ito. Ang kanyang parte ang tinatawag naming
Saping pundador o founder's share ay isa sa mga haligi ng bid-off. Nanuyo ang lalamunan ni Melissa. 20%. Bakit hindi niya kailanman sinabi? Iyan mahinang sabi ni Goryo, ang tanong na bumabagabag sa board of directors sa loob ng 2 dekada. Kinuha ni Goryo ang isang tablet mula sa gilid ng kanyang mesa at may pinindot. Inilapit niya ito kay Melissa. Upang hindi ka na mag-alala sa iyong kasalukuyang sitwasyon, binibigyan kita ng pansamantalang access sa isang holding account na konektado sa mga share ng iyong lola. Nakita ni Melissa ang numero sa screen. Ang mga zero ay tila walang katapusan. Ito ay isang halaga na hindi niya kailanman nakita kahit sa kanyang mga panaginip. Halos mabitawan niya ang kanyang bag. Pansamantala diin ni Goryo. Hindi pa ito ang buong mana. Mahaba ang proseso. May mga legal na pagpapatunay na kailangang gawin. At kailangan mong maintindihan ang iyong pamana ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay politikal. Tinaas ni Melissa ang kanyang tingin mula sa tablet. Ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga miyembro ng board na hindi matutuwa na muli kang lumitaw. Seryosong sabi ni Goryo. May mga taong ginugol ang 2 dekada sa pag-asang ang linya ng pamilya de la Cruz ay tuluyan ng nagwakas. Ang pagdating mo ay sumisira sa balanse ng kapangyarihan. Naramdaman ni Melissa ang biglang paglamig ng silid. Wala po akong hiniling na kahit ano dito. Bulong niya. Walang sino man ang humihiling ng tadhana. Malumanay na sagot ni Goryo. Ngunit dumarating ito kahit anong gawin natin. Ibinalik ni Goryo ang tablet sa kanyang mesa. Ipapahanda ko sa aking assistant ang mga paunang dokumento. Sisimulan natin ang proseso ng beripikasyon ngayon din. Pero sa ngayon, gamitin mo ang pondo para ayusin ang iyong sarili. Humanap ka ng isang ligtas na lugar. Tila may diin ang huli niyang sinabi. Nang tumayo na si Melissa para umalis, may huling sinabi si Goryo ang boses niya ay halos isang babala. Mag-ingat ka, Melissa. May mga taong ginugol ang 2 dekada sa pag-asang hindi ka nalilitaw. Lumabas si Melissa ng opisina na parang lumulutang. Ang buong mundo ay umikot. Ang asawa niyang nagtapon sa kanya dahil isa siyang pabigat ay hindi alam na ang pamilyang kinamumuhian nito ay isa pala sa mga pinakamakapangyarihan sa bansa. Ang pakiramdam ay surreal. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, pabalik sa elevator, isang pamilyar na tunog. Ang bumasag sa kanyang pag-iisip, ang ringtone ng kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag. Isang pangalan ang kumislap sa screen, isang pangalan na kanina lang ay gusto na niyang kalimutan habang buhay. Carlo calling. Nag-atubili siya, ngunit sa huli, sinagot niya. Hello. Sa kabilang linya, hindi ang galit at malamig na boses ni Carlo ang narinig niya. Ito ay napalitan ng isang boses na pilit pinapatamis puno ng pekeng pag-aalala. Mel, mahal, nasaan ka? Nag-aalala ako sa'yo. Sabi ni Carlo, ang bawat salita ay tumatagos sa kanya na parang langis. May mga narinig akong chismis na nasa BDOF ka raw. Totoo ba? Umuwi ka na, mag-usap tayo. Inaayos ko na ang lahat. Nakatayo si Melissa sa gitna ng marangyang pasilyo, hawak ang telepono, nakikinig sa kasinungalingan ng lalaking dumurog sa kanya. Hindi niya alam na ang tawag na yon ay simula pa lamang ng isang bagong bagyo. Isang bagyo na magpapatunay sa babala ni Goryo Montreal at magtutulak sa kanya sa isang landas na mas mapanganib pa kaysa sa inaakala niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagbabago sa tono ni Carlo ay napakabilis, napakalinaw. Hindi ito pag-aalala. Ito ay takot o kasakiman o pareho. Narinig na nito ang mga bulong-bulungan. Ayusin, kalmadong tanong ni Melissa. Ang boses niya ay walang bahid ng dating kahinaan. Alin ang aayusin mo, Carlo? Yung pagtatapon mo sa mga gamit ko sa kalsada o yung pagpapapirma mo sa akin ng mga dokumentong nag-alis ng karapatan ko
sa sarili nating bahay. Natahimik si Carlo sa kabilang linya, isang saglit na katahimikan na kumukumpirma sa lahat. Mel, pakinggan mo ako. Nagsimula itong muli, ang boses ay nagmamakaawa na ngayon. Nagkamali ako. Masyado lang akong stressed sa trabaho. Hindi ko sinasadya ang mga nasabi ko. Umuwi ka na please. Naghihintay ako. Halos masabi niya ang pangalan ni Angelica. Huwag kang mag-alala, Carlo. Sabi ni Melissa, ang boses ay matatag at puno ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. Hindi na ako babalik dyan. Sa katunayan, sisiguraduhin kong hindi na magkikita ang mga landas natin. Anong ibig mong sabihin? May bahid na ng panik sa boses ni Carlo. Tungkol saan niyang sabi-off? May kinalaman ba yan sa lola mo? May iniwan ba siyang pera sa'yo? Sabihin mo sa akin, Melissa, asawa mo pa rin ako. Hindi na. Matigas na sagot ni Melissa. Tinapos mo na ang lahat kaninang umaga. At tungkol naman sa video-off, hayaan mong sabihin ko ito sa paraang maiintindihan mo, huwag mo nang subukang tawagan ako muli. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Carlo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala kontrol. Pumasok siya sa elevator at habang pababa ito, tiningnan niya ang sariling refleksyon sa makintab na gintong dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan kanina. Mayroon pa ring pighati sa kanyang mga mata, ngunit ngayon, mayroon ng apoy. Isang apoy na sinindihan ng kataksilan at pinalakas ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Hindi pa niya alam kung ano ang buong kwento sa likod ng pamana ng kanyang lola. Hindi pa niya alam kung sino ang mga taong dapat niyang katakutan. Ngunit isang bagay ang sigurado, tapos na ang panahon ng kanyang pagiging biktima. Paglabas niya sa lobby ng bangko, ang mga empleyado ay sumusulyap pa rin, ngunit ang kanilang mga tingin ay nagbago na. Wala na ang pagtataka. Napalitan na ito ng paggalang. Naglakad siya palabas sa maliwanag na sikat ng araw ng Makati. Ang mundo ay tila mas malinaw, ang mga kulay ay mas matingkad. Binuksan niya ang banking app na ipina-install sa kanya ng assistant ni Gurio. Ang numero na kanina ay tila isang panaginip ay totoo. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ang una niyang ginawa ay pumasok sa isang mamahaling department store. Bumili siya ng mga bagong damit, sapatos at lahat ng kailangan niya, hindi dahil sa luho, kundi dahil sa pangangailangan. Kailangan niyang burahin ang lahat ng bakas ng dati niyang buhay. Pagkatapos, nag-check-in siya sa isang 5-star hotel sa BGC sa ilalim ng kanyang pangalan, Melissa de la Cruz. Habang inaabot sa kanya ng bellboy ang susi ng kanyang suite, naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad. Hindi lang ito susi sa isang kwarto, kundi susi sa isang bagong simula. Mula sa bintana ng kanyang suite, sa ika-30 na palapag, pinanood niya ang paglubog ng araw sa syudad. Ang mga ilaw ng mga gusali ay isa-isang nagsindi, parang mga bituin na abot kamay. Hindi ito ang katapusan ng kanyang mga problema. Sa katunayan, pakiramdam niya ito ay simula pa lamang. Ang babala ni Gorio ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May mga taong hindi matutuwa na muli kang lumitaw. At ang biglaang pagbabago sa ugali ni Carlo ay isang patunay na ang balita ng kanyang pagdating ay mabilis nang kumakalat. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi siya natakot. Hinawakan niya ang metal na card ng kanyang lola, ang tanging koneksyon niya sa isang nakaraang hindi niya alam at isang hinaharap na kailangan niyang ipaglaban. Lola, bulong niya sa hangin, kung nasaan ka man sana gabayan mo ako. At sa katahimikan ng kanyang marangyang silid, sa gitna ng isang syudad na puno ng mga panganib at pangako, ipinangako ni Melissa sa kanyang sarili na hindi na siya muling magpapatalo. Haharapin niya kung sino man ang kailangang harapin
at babawiin niya kung ano ang nararapat na sa kanya. Ang tagapagmana ni Teresa de la Cruz ay nagbalik na. Kinabukasan naramdaman ni Melissa ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman: kapayapaan. Nagising siya sa malambot na kama. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa manipis na kurtina at sa unang pagkakataon, wala ang bigat sa kanyang dibdib. Nag-order siya ng almusal sa kwarto at dahan-dahang ninamnam ang bawat subo habang nakatanaw sa abalang syudad sa ibaba. Ito na ang simula. Nagpasya siyang kailangan niya ng plano. Una, kailangan niyang kumuha ng magaling na abogado para asikasuhin ang annulment nila ni Carlo at para tiyakin ang kanyang legal na katayuan bilang tagapagmana ni Teresa de la Cruz. Binuksan niya ang kanyang laptop para magsaliksik ng mga kilalang law firm sa Maynila. Habang nagbabrowse, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Mula ito sa bid-off. Subject: Urgent Account Status Notification. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang email. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya. Dear Miss de la Cruz, please be advised that pursuant to an emergency board resolution, the temporary access to holding account 2004-881 TDC has been suspended pending a thorough investigation into a potential fraudulent claim. All funds have been frozen effective immediately. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Melissa. Frozen, paanong nangyari iyon? Kahapon lang si Gorio mismo ang nagbigay sa kanya ng access. Sinubukan niyang buksan ang kanyang banking app. Isang malaking pulang anunsyo ang sumalubong sa kanya: account frozen. Mabilis niyang kinuha ang telepono para tawagan si Gorio Montreal gamit ang direktang numero na ibinigay sa kanya ng assistant nito. Ngunit sa tuwing tumatawag siya, diretso lang ito sa voicemail. Sinubukan niya ang opisina nito, ngunit ang laging sagot ni Cynthia ay, Mr. Montreal is in a closed-door meeting and cannot be disturbed. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Ang babala ni Gorio ay naglalaro sa kanyang isip. Huwag kang magtiwala sa kahit kanino sa gusaling ito, kahit sa akin. Posible kayang nilinlang lang siya. Hindi siya makapaghintay sa isang sagot na hindi darating. Nagbihis siya ng isa sa mga bago niyang damit, isang simpleng itim na sheath dress na nagpapakita ng profesionalismo at kapangyarihan. Kailangan niyang bumalik sa bangko at alamin kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa lobby ng bid-off, iba na ang pakiramdam. Ang mga security guard na dating magalang ay tila naging mga pader na bakal. Nang subukan niyang lumapit sa executive elevator, hinarang siya ng 2 guard. I'm sorry, ma'am, but this area is restricted, sabi ng isa. Ang boses ay walang emosyon. May appointment ako kay Mr. Montreal. Pagsisinungaling niya, ako si Melissa de la Cruz. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan ay tila mas nagpatigas sa kanilang paninindigan. Wala po kayong appointment sa aming logbook, ma'am, at may utos po kaming huwag kayong paakyatin. Habang nakikipagtalo siya, napansin niya ang isang malaking flat-screen TV sa pader ng lobby. Karaniwan mga market updates ang ipinapakita dito. Ngunit ngayon, isang business news channel ang nakaere. Ang headline ay tila sumisigaw, bid-off nag-imbestiga sa posibleng panloloko, kaugnay ng pamana ng isa sa mga tagapagtatag. Nanigas si Melissa, isang reporter ang nagsasalita. At sa likod nito ay isang larawan niya, isang candid shot. Marahil kuha kahapon nang pumasok siya sa bangko. Mukha siyang pagod at desperado. Ang balita ay nagsasabing isang hindi kilalang babae ang nagtatangkang angkinin ang matagal ng dormant na shares ng yumaong si Teresa de la Cruz, at ang bangko ay nagsasagawa-awa ng masusing investigasyon para protektahan ang mga interes ng mga shareholder nito. Ito ay isang demolition job. At ito ay mabilis. Well. Look what the cat dragged in.
Narinig ni Melissa ang pamilyar at nakakainis na boses sa kanyang likuran. Lumingon siya. Nakatayo roon sina Carlo at Angelica, parehong nakangisi. Si Carlo ay nakasuot ng mamahaling suit habang si Angelica ay may suot na damit na halatang nagkakahalaga ng 6 na numero. Mukha silang mag-asawang nasa tuktok ng mundo. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong ni Melissa. Business as usual, darling, sagot ni Angelica habang iwinawagayway ang kanyang kamay na may suot na dambuhalang diamanteng singsing. Ang pamilya ko ay may malaking investment dito at si Carlo, bilang future son-in-law nila, ay palaging welcome. So totoo nga, hindi lang sila magkasintahan. May kasunduan na ang mga pamilya nila. Nakita mo na ba ang balita? Tanong ni Carlo ang nakiti. Hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nakakahiya. Trying to steal from a dead woman, hindi ko akalain na ganyan ka kadesperada. Hindi makapaniwala si Melissa sa kapal ng mukha nito. Ikaw ang nagnakaw sa akin, Carlo, sa ating dalawa. Tumawa si Angelica, isang tawang nakakainsulto. Hindi yan ang sinasabi ng mga papeles. At mukhang hindi rin yan ang sinasabi ng bangko. Lumapit si Angelica, sadyang dumaan sa harap ni Melissa papunta sa isang maliit na coffee station sa lobby. Kumuha ito ng isang tasa ng mainit na kape. Sa kanyang pagbalik aksidente, nitong nabunggo si Melissa. Tumapon ang mainit na likido sa braso at damit ni Melissa. Aray! Isang mabilis at matalas na kirot ang kanyang naramdaman, ngunit mas masakit ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Angelica. Oh my gosh, I'm so sorry. Sabi ni Angelica, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang mga matay nangaasar. Hindi kita napansin, akala ko kasi basura. Iyon na ang huling patak. Ang lahat ng galit, sakit at pagkapahiya na kinimkim ni Melissa sa loob ng 24 na oras ay sumabog. Ang dating Melissa na laging umiiwas sa gulo na laging nagpaparaya ay nawala na. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang isang pitzel ng malamig na tubig mula sa coffee station. Kung ganoon, sabi ni Melissa, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Ito naman ang para sa'yo. At ibinuhos niya ang buong pitzel ng tubig sa ulo ni Angelica. Napasinghap ang lahat ng tao sa lobby. Nanlaki ang mga mata ni Angelica, hindi makapaniwala sa nangyari habang tumutulo ang malamig na tubig sa kanyang perpektong ayos na buhok at mamahaling damit. Ang kanyang makeup ay nagsimulang mag-smudge. Para luminaw yung mata mo, dagdag ni Melissa, at makita mo kung sino ang kinakalaban mo. Bastos ka. Sigaw ni Carlo at akmang susugurin si Melissa. Ngunit handa na si Melissa. Gamit ang lahat ng lakas na naipon, mula sa kanyang galit itinulak niya si Carlo ng buong puwersa sa dibdib. Nawalan ito ng balanse at napaupo sa sahig ang kanyang mamahaling suit ay nabasa mula sa natapong tubig. Ang buong lobby ay natahimik. Ang mga security guard ay nataranta. Hindi alam kung sino ang aawatin. Si Angelica ay nanginginig sa galit at hiya. Si Carlo naman ay nakaupo sa sahig nakatingin kay Melissa na parang ngayon lang niya ito nakita. Sa gitna ng kaguluhan naramdaman ni Melissa ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito, hindi inaalis ang kanyang matalim na tingin kay Carlo at Angelica. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit malinaw. Huwag kang magtiwala sa mga Montreal. Hanapin mo si Remedios sa Batangas. Siya ang may hawak ng mga sagot. Itinaas ni Melissa ang kanyang tingin. Tinalikuran niya ang magulong eksena si Angelica na sumisigaw si Carlo na tinutulungang tumayo ng mga guard at naglakad palabas ng bangko. Ang kanyang damit ay may mantsa ng kape, ngunit ang kanyang ulo ay taas noo. Hindi na siya ang babaeng pinagtatabuyan. Ngayon siya na ang lumalaban. At ang kanyang laban ay ngayon palang nagsisimula. Ang biyahe ni Melissa patungong Batangas ay malayo sa marangyang karanasan niya noong nakaraang gabi. Ang 5 bituing hotel ay napalitan ng isang luma at siksikang bus.
Ang malamig na aircon ay napalitan ng bukas na bintana na nagpapasok ng mainit at maalikabok na hangin. Ang mga damit na binili niya kahapon ay nakatago na sa kanyang bag. Muli niyang isinuot ang isa sa mga simple niyang damit para hindi matawag ang pansin. Wala na siyang access sa malaking pera, ngunit bago pa ma-freeze ang account, nakapag-withdraw siya ng sapat na cash para sa mga gastusin. Ngayon kailangan niyang tipirin ang bawat piso. Habang tumatakbo ang bus, sa kahabaan ng SLEX, ang tanawin ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng mga luntiang bukirin at malalayong bundok. Ngunit ang isip ni Melissa ay hindi nasa tanawin. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari, ang pagtataksil, ang biglaang pagyaman, ang mas mabilis pang pagbagsak, at ang misteryosong text message. Remedios, Batangas. Sino si Remedios at bakit siya ang may hawak ng mga sagot? Isang bagay lang ang sigurado. Ang nagpadala ng mensahe ay isang taong nasa loob ng BDOF. Isang taong alam ang nangyayari, ngunit hindi maaaring magpakilala. Isang multo sa makina. Pagkalipas ng 3 oras, bumaba siya sa terminal ng isang maliit na bayan sa Batangas. Ang hangin dito ay amoy dagat at sariwang lupa. Ayon sa text, kailangan niyang hanapin ang isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Nagtanong-tanong siya sa mga lokal at itinuro siya sa isang tricycle na maghahatid sa kanya doon. Ang daan patungo sa baryo ay bako-bako. Ang mga bahay ay simple karamihan, ay gawa sa kahoy at pawid. Habang papalapit sila sa dagat, isang maliit at puting bahay na bato ang namukod tangi. Ito ay luma na kinakain na ng panahon ng pintura, ngunit meron itong tibay at dignidad. Isang hardin ng mga bougainvillea at sampagwita ang pumapalibot dito. Ito na siguro iyon. Bumaba si Melissa mula sa tricycle. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang kumakabang dibdib at naglakad patungo sa tarangkahan. May isang matandang babae sa balkonahe, nakaupo sa isang tumba-tumba, nag-aalis ng mga bato sa isang bilao ng bigas. Ang kanyang buhok ay puting-puti, na ang muka ay puno ng mga linya ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. Magandang hapon po. Magalang na bati ni Melissa. Hahanapin ko po sana si Aling Remedios. Tumingala ang matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay hindi kumukurap. Ako si Remedios. Ano ang kailangan mo sa akin, ining? Ang boses nito ay mahinahon, ngunit may bigat. Ako po si Melissa de la Cruz. Apo po ako ni Teresa. Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang lola, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Remedios. Ang pagiging mapanuri ay napalitan ng pag-iingat na may halong lungkot. Matagal nang wala si Teresa. Ano pa ang kailangan mo sa kanya? Alam ni Melissa na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa misteryong ito, ang mabigat na metal na card. Inilahad niya ito. Ito po ang iniwan niya sa akin. Nang makita ni Lola Remedios ang card, natigilan ito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bilao. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Nang abutin niya ang card, hinaplos niya ang nakaukit na pangalan Teresa de la Cruz. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa malamig na metal. Ang bilin niya. Bulong ni Lola Remedios, ang boses ay basag na. Ang bilin ni Teresa. Sinabi niyang darating ka. Sinabi niyang balang araw may isang babaeng magdadala ng card na ito at maghahanap ng mga sagot. Tumayo si Lola Remedios at binuksan ang pinto. Pumasok ka, apo. Marami tayong dapat pag-usapan. Ang loob ng bahay ay simple at malinis. Ang mga kasangkapan ay luma, ngunit alagang-alaga. Ang amoy ay pinaghalong bulaklak, lumang kahoy at kape barako. Dinala siya ni Lola Remedios sa isang maliit na sala na puno ng mga lumang litrato. Ako ang kasambahay at matalik na kaibigan ng iyong lola sa loob ng halos 50 taon.
Nagsimulang magkwento si Lola Remedios mula noong mga dalaga pa kami hanggang sa huling hininga niya. Ipinagtimpla niya si Melissa ng kape. Habang umiinom sila, unti-unting isinalaysay ni Lola Remedios ang nakaraan. Noong una magkakaibigan silang tatlo. Ang lola mo, si Ricardo Caldwell ang ama ni Carlo, at si Federico Montreal ang ama ni Gorio. Sila ang utak sa likod ng BDOF. Pangarap nila ang isang bangko para sa mga Pilipino. Si Teresa ang puso ng grupo. Siya ang may prinsipyo. Siya ang nagsisigurong ang bangko ay hindi lang para kumita, kundi para tumulong. Ngunit habang lumalaki ang bangko, nagbabago rin ang mga tao. Naging sakim si Ricardo. Si Federico naman ay naging sunod-sunuran. May isang malaking proyekto, ang Laguna Hills Subdivision. Pagpapatuloy ni Lola Remedios, ang boses ay bumaba. Isang proyektong para daw sa mga mahihirap. Maraming umutang sa BDOF para makabili ng bahay doon. Ngunit ang totoo, wala namang proyekto. Isa itong multo. Isang malaking scam na pinangunahan ni Ricardo para ilipat ang pondo ng bangko sa sarili niyang mga bulsa. Nang matuklasan ito ng lola mo, sinubukan niyang ilabas ang katotohanan. Ngunit pinagtulungan siya ng dalawa. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan sa board para patalsikin siya. Tinakot binantaan. Sinabi nilang kung magsasalita siya, sisirain nila ang reputasyon niya at idadamay ka pa nila. Humigpit ang hawak ni Melissa sa kanyang tasa. Ngayon, naiintindihan na niya. Para protektahan ka na nahimik ang lola mo. Sabi ni Remedios, pinupunasan ang kanyang mga luha. Umalis siya sa syudad at bumalik dito sa probinsya. Ngunit hindi siya sumuko. Bago siya umalis, tinipon niya ang lahat ng ebidensya. Tumayo si Lola Remedios at lumapit sa isang lumang aparador na gawa sa kamagong. May kinuha siyang isang maliit at kalawangin ng susi mula sa kanyang leeg. Binuksan niya ang aparador. Sa loob sa ilalim ng mga nakatuping barot saya, may isang mabigat na kahon na bakal. Ito, sabi ni Lola Remedios, habang inilalabas ang mabigat na kahon at inilalagay sa mesa sa harap ni Melissa. Ang kahon ni Pandora, sabi nga ng lola mo, ang laman nito ang magpapabagsak sa kanila. Ipinagbilin niya sa akin na ibigay ko lang ito sa iyo sa apo niya sa tamang panahon. Binuksan ni Lola Remedios ang kahon. Ang puso ni Melissa ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa loob, nakasalansan ang mga luma at naninilaw na mga dokumento, mga ledger, mga bank statement, mga litrato. At sa ibabaw ng lahat isang maliit at itim na talaarawan. Kinuha ni Melissa ang talaarawan. Ang sulat kamay ng kanyang lola ang bumungad sa kanya. Ang bawat pahina ay isang detalyadong salaysay ng kasakiman at kataksilan na kanyang natuklasan. Nang marating niya ang huling pahina, may isang pangungusap na isinulat doon na tila para sa kanya. Ang susi sa lahat ay hindi ang pera, kundi ang katotohanan. At ang katotohanan yon ay nasa kamay ni Gorio. Napakunot ang noo ni Melissa. Paanong nangyari iyon si Gorio ay isang Montreal. Tila nabasa ni Lola Remedios ang kanyang iniisip. Bago pumanaw si Federico Montreal, kinain siya ng kanyang konsensya. Nagpadala siya ng isang sulat sa lola mo, humihingi ng tawad. At sinabi niyang binigyan niya ang kanyang anak na si Gorio ng kopya ng lahat ng ebidensya na may kasamang bilin na itama ang lahat ng pagkakamali kapag dumating na ang panahon. Biglang nagliwanag ang lahat. Si Gorio, hindi siya kalaban. Siya ay naghihintay. Ang pag-freeze sa account niya ang balita sa TV ito ay isang palabas. Isang paraan para protektahan ang sarili niya mula sa board habang binibigyan si Melissa ng pagkakataong hanapin ang katotohanan sa sarili niyang paraan. Hawak na ni Melissa ang sandata na kailangan niya, ang katotohanan. At sa kanyang puso, alam niya na ang susunod niyang hakbang ay ang bumalik sa Maynila at harapin ang mga ahas sa kanilang sariling lungga.
Gabi na nang tuluyang lisanin ni Melissa ang bahay ni Lola Remedios, dala-dala ang mabigat na kahon na bakal. Bago siya umalis, nagbilin si Remedios, "Mag-ingat ka, apo. Ang mga taong yan ay parang mga ahas. Kapag nagipit handa silang manuklaw." Hindi na siya bumalik sa Maynila. Nagpasya siyang manatili muna sa isang maliit na inn sa bayan ng Batangas. Kailangan niya ng oras at katahimikan para pag-aralan ang lahat ng nasa loob ng kahon. Sa isang simpleng kwarto na amoy asin at dagat, binuksan niyang muli ang kahon ni Pandora. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng bombilya, isa-isa niyang inilatag ang mga nilalaman nito sa kama. Ang mga dokumento ay tila mga multo mula sa nakaraan. May mga orihinal na bank transfer slip na may pirma ni Ricardo Caldwell, nagpapatunay ng paglilipat ng milyon-milyong piso mula sa Laguna Hills Project Fund patungo sa mga personal na offshore accounts. May mga pekeng titulo ng lupa at mga blueprint ng isang subdivision na hindi kailanman itinayo. Mayroon ding mga litrato. Sa isang kupas na larawan nakangiti ang tatlong magkakaibigan, isang batang Teresa, isang ambisyosong Ricardo, at isang tahimik na Federico sa groundbreaking ceremony ng BDOF. Puno sila ng pag-asa, hindi pa batid ang kataksilan na darating. Sa isa pang larawan, kuha ilang taon. Matapos iyon, mag-isang nakatayo si Teresa sa labas ng gusali ng BDOF. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at determinasyon. Iyon siguro ang araw na tuluyan na siyang pinaalis. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang itim na tala-arawan. Binuksan ito ni Melissa at sinimulang basahin. Hindi ito ordinaryong tala-arawan. Ito ay isang metikulosong record ng investigasyon ng kanyang lola. Ang bawat entry ay may petsa. Sinimulan nito sa mga unang hinala ni Teresa nang mapansin niya ang mga irregularidad sa mga ulat ng Laguna Hills. Oktubre 14 na 98. May mali sa mga numero. Ipinipilit ni Ricardo na normal lang ang ganitong kalaking miscellaneous expenses sa isang malaking proyekto. Ngunit ang aking instinct ay nagsasabing hindi. Ang mga resibo ay mukhang pineke. Magsisimula akong mag-imbestiga ng sarili ko. Habang binabasa ni Melissa, tila naririnig niya ang boses ng kanyang lola, matatag, matalino, at walang takot. Ikinuwento ng tala-arawan kung paano niya lihim na kinopya ang mga dokumento tuwing gabi, kung paano niya sinundan ang money trail at kung paano niya kinapanayam ang ilan sa mga biktimang pamilya na nawalan ng lahat. Disyembre 398. Nakausap ko si Aling Nena. Ipinagbili niya ang kanyang kaisa-isang kalabaw para makapag-down payment sa isang bahay sa Laguna Hills. Ngayon, wala na siyang kalabaw at wala ring bahay. Ang mga luha sa kanyang mga mata ang nagbibigay sa akin ng lakas. Hindi ako maaaring tumigil. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang matuklasan ni Teresa ang katotohanan tungkol sa kanyang mga kaibigan. Enero 21, 99. Kinompronta ko si Ricardo. Inamin niya ang lahat, ngunit hindi siya nagsisi. Ang sabi niya, "Ganito ang laro, Teresa. Maging praktikal ka." Pagkatapos kinompronta ko si Federico. Umiyak siya. Alam niya na mali, ngunit mas takot siyang kalabanin si Ricardo. Sa araw na yon, nawalan ako ng 2 kapatid. Ang mga huling entry ay puno ng sakit at pag-aalala para kay Melissa. Pebrero 10. Tinakot nila ako. Gagamitin daw nila ang kanilang impluwensya para sirain ang buhay ko. Pero ang pinakamasakit ay nang sabihin nilang idadamay nila ang aking apo, si Melissa, ang aking munting liwanag. Hindi ko yon papayagan. Para sa kanyang kaligtasan, kailangan kong manahimik. Ngunit hindi ako susuko. Itatago ko ang lahat ng ito. At balang araw, kapag malakas na siya at handa na malalaman niya ang katotohanan. At sa araw na yon, makakamit natin ang hustisya. Niyakap ni Melissa ang tala-arawan, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi pala siya pinabayaan. Ang pananahimik ng kanyang lola ay hindi pagsuko. Ito ay isang gawa ng pag-ibig at proteksyon.
Isang sakripisyo. Sa ilalim ng talaarawan, may isa pang sobre na nakatago. Nakasulat sa labas para sa aking tagapagmana. Nanginginig ang mga kamay ni Melissa habang binubuksan ito. Sa loob ay isang sulat isinulat. Ilang linggo bago pumanaw si Teresa. Mahal kong Melissa. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang dumating na ang araw na matagal kong kinatakutan, ngunit pinaghandaan. Ang araw na kailangan mong harapin ang mga anino ng aking nakaraan. Patawarin mo ako, Apo, kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat ng ito habang nabubuhay pa ako. Nais ko lamang na mabuhay ka ng isang normal at masayang buhay malayo sa kasakiman at kasinungalingan ng mundong iniwan ko. Ngunit ang dugo ng De La Cruz ay nananalaytay sa iyo. Ang dugo na hindi uurong sa laban. Ang saping pundador na iniwan ko sa iyo ay higit pa sa pera. Ito ay may isang natatanging probisyon na ako lang ang naglagay noon pa man ang klausula de moralidad o morality clause. Nakasaad dito na kung mapatunayan na ang sino mang miyembro ng board ay sangkot sa anumang gawain na nakasira sa tiwala ng publiko, ang nagmamay-ari ng saping pundador ay may kapangyarihang mag-convene ng isang special meeting at magkaroon ng nag-iisang boto para patalsikin ang buong board at magtalaga ng bago. Ito ang iyong sandata, Melissa. Ang katotohanang hawak mo ngayon kasama ng kapangyarihang yan ang magpapabagsak sa kanila. Huwag kang matakot. Marahil ay nakilala mo na si Gorio Montreal. Ang kanyang ama ay nagkasala, ngunit alam kong pinalaki niya ang kanyang anak nang may konsensya. Nasa kanya ang kopya ng katotohanan. Magtiwala ka sa kanya, ngunit magtiwala ka muna sa iyong sarili. Tandaan mo, Apo, ang kapangyarihan ay hindi nakikita sa laki ng pera sa bangko, kundi sa tibay ng iyong puso kapag sinusubukan nilang kunin ang lahat sa iyo. Ipaglaban mo ang tama, ipaglaban mo ang ating pangalan, at ipaglaban mo ang libu-libong pamilya na kanilang niloko. Nagmamahal, Lola Teresa. Pagkatapos basahin ang sulat, parang may isang malaking apoy na nag-alab sa puso ni Melissa. Ang lahat ng pagdududa at takot ay nawala, napalitan ng isang malinaw at matibay na determinasyon. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang huling mensahe sa talaarawan ng kanyang lola, ang katotohanang iyon ay nasa kamay ni Gorio, ay hindi lang isang simpleng pahayag. Ito ay isang strategic na utos. Kailangan niya ang ebidensya mula kay Gorio para maging hindi matututulan ang kanyang kaso. Ang kanyang mga dokumento kasama ng mga dokumento ng ama ni Gorio ay ang pinagsamang puwersa na wawasak sa imperyo ng kasinungalingan ni Ricardo Caldwell. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para tumawag. Hindi na siya ang maghihintay. Siya na ang didikta ng susunod na mangyayari. Nag-dial siya ng isang numero mula sa isang bagong SIM card na binili niya. Isang numero na hindi pa niya tinatawagan dati. Ang personal na numero ng CEO ng BDOF. Nang may sumagot sa kabilang linya, hindi na siya nagpakilala. Isang pangungusap lang ang binitawan niya, ang bawat salita ay may bigat at kapangyarihan. Alam ko na po ang tungkol sa Laguna Hills. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos isang boses ang sumagot, isang boses na puno ng pagod ngunit may halong pag-asa. Nakahanda na ang boardroom. Hinihintay ka na namin, Miss De La Cruz. Matapos ang tawag kay Gorio, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Melissa. Wala na ang kaba ng isang biktima. Napalitan ito ng kalmadong determinasyon ng isang mandirigma na naghahanda para sa laban. Alam na niya ang kanyang misyon. Alam na niya ang kanyang mga sandata. At higit sa lahat, alam na niya kung sino siya ang tagapagmana, hindi lang ng kayamanan, kundi ng isang ipinaglaban na prinsipyo. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng gabi sa paghahanda. Inayos niya ang lahat ng dokumento mula sa kahon na bakal.
Pinaghiwalay niya ang mga bank statement, ang mga pekeng titulo, at ang mga testimonya ng mga biktima na naisulat ng kanyang lola. Inilagay niya ang talaarawan at ang sulat ni Lola Teresa sa isang hiwalay na folder, ang kanyang personal na sagisag ng lakas. Bawat piraso ng papel ay isang bala. Ang buong kahon ay ang kanyang arsenal. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, naligo siya at nagbihis. Pinili niya ang pinakamakapangyarihang damit. Nadala niya isang navy blue pantsuit na simple ngunit elegante. Isinuklay niya ang kanyang buhok sa isang makinis na bun, naglagay ng kaunting pampaganda para itago ang mga bakas ng pagod at hinarap ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang asawang umiiyak sa ilalim ng ulan. Hindi na rin siya ang babaeng nagdududa sa Batangas. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may layunin. Ang mga mata niya ay matalas. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ito ang mukha ng isang De La Cruz. Nag-check-out siya sa inn at sumakay sa unang biyahe ng bus, pabalik sa Maynila. Habang nasa biyahe, hindi niya binitawan ang kahon na bakal. Ito ang buhay ng kanyang lola. Ito ang hustisya para sa daan-daang pamilya. Ito ang kanyang kinabukasan. Hindi na siya bumalik sa Marangyang Hotel, sa BGC. Iyon ay isang pansamantalang kanlungan. Ngayon, papasok na siya sa teritoryo ng kaaway. Nag-text si Gorio ng isang address, isang pribadong condominium, sa isang tahimik na bahagi ng Makati, malayo sa BDOF. Mas ligtas ka dito. Ang aking pinagkakatiwalaang security team ang nagbabantay sa gusali. Magkita tayo sa lobby mamayang gabi. Sabi sa text. Pagsapit ng gabi, gaya ng napag-usapan, bumaba si Melissa sa lobby. Eksaktong 8:00, isang itim na sedan na may tinted na bintana ang huminto sa harap. Bumukas ang pinto sa likod. Nakaupo sa loob si Gorio Montreal, walang driver. Pumasok ka, Melissa, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Pumasok si Melissa. Nagmaneho si Gorio palayo, sa gusali, paikot-ikot sa mga hindi pamilyar na kalye. Hindi tayo maaring mag-usap sa opisina o sa kondo, masyadong maraming mata at tenga. Paliwanag ni Gorio, ang tingin ay nasa daan. Lalo na ang mga Caldwell, si Ricardo ay may mga tao sa lahat ng dako. Bakit ninyo ginawa iyon? Diretsahang tanong ni Melissa. Bakit ninyo ako binigyan ng pera, tapos biglang binawi? Bakit ninyo pinayagan ng balita sa TV? Huminga ng malalim si Gorio. Ipinark niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng isang parke. Pinatay niya ang makina at tanging ang mga ilaw ng poste sa labas ang nagsisilbing liwanag. Dahil iyon ang tanging paraan, sagot ni Gorio sa wakas, ay humarap na kay Melissa. Ang mga mata niya ay puno ng pagod. Melissa, nang dumating ka sa bangko, nabuhay ang isang multo na matagal nang gustong ilibing ng board. Kung kinampihan kita agad, pareho lang tayong tatanggalin sa eksena. Ang pag-freeze sa account mo at ang pagpapakalat ng balita ay isang palabas. Isang paraan para isipin nila na nasa panig nila ako, na kontrolado nila ang sitwasyon. Ito ay para bigyan ka ng oras. Pagpapatuloy niya. Alam ko ang tungkol kay Remedios. Alam kong nandoon ang mga orihinal na ebidensya. Kailangan mong mahanap ang mga yon sa sarili mong paraan para patunayan sa iyong sarili at sa lahat na hindi ka lang basta humihingi ng pera. Ikaw ay naghahanap ng hustisya. At iyon ang hindi nila maintindihan. Inabot ni Gorio ang isang manipis na briefcase mula sa backseat. Ang aking ama ay namatay na may dalang malaking pagsisisi. Iniwan niya ito para sa akin. Ang kanyang kopya ng lahat ng ebidensya kasama ang isang sinumpaang salaysay na isinulat niya bago siya mamatay. Binuksan niya ang briefcase. Sa loob ay isang set ng mga dokumento, halos kamukha ng mga nasa kahon ni Melissa. Ang sayo at ang sa akin, sabi ni Gorio, ang pinagsamang puwersa ng katotohanan.
Walang sino man sa board ang makakatanggi dito. Mayroon pa palang isang bagay. Isang bagay na hindi inaasahan ni Melissa. May kinuha si Goryo mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang luma at nakatuping liham. Ipinadala ito ng lola mo sa aking ama. 1 taon. Bago siya pumanaw. Sabi ni Goryo, hindi ko ito binuksan. Ang bilin niya ay ibigay ko lang ito sa kanyang tagapagmana kapag handa na siyang lumaban. Inabot niya ang sulat kay Melissa. Binuksan ni Melissa ang liham. Sulat kamay muli ng kanyang lola, ngunit ito ay iba. Hindi ito isang strategic na plano o isang listahan ng mga kasalanan. Ito ay isang personal na liham. Federico, isinulat ko ito hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang dating kaibigan. Alam kong kinakain ka ng iyong konsensya gaya ng dapat. Ang kasalanan mo ay hindi ang pagsunod kay Ricardo, kundi ang iyong pananahimik. Ang katahimikan kaibigan ko ang nagpapahintulot sa kasamaan na mamayani. Ngunit naniniwala akong may kabutihan pa rin sa iyo at sa iyong anak. Balang araw, darating ang aking apo. At sa araw na yon, isang pagpipilian ang haharap sa iyong anak si Goryo, ang landas ng kanyang ama o ang landas ng tama. Ang liham na ito ay hindi isang pakiusap, kundi isang hamon. Isang hamon para sa kanya na basagin ang katahimikan na minsang sumira sa ating tatlo. Hayaan mong ang kanyang desisyon ang maging iyong tunay na pamana. Teresa, pagkabasa nito napatingin si Melissa kay Goryo. Nakita niya ngayon ang bigat na pasan-pasan nito sa kanyang mga balikat, ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama at ang hamon ng inaama niyang si Teresa. Ang kanyang pagtataksil ay hindi pagtataksil, kundi isang mahirap at mapanganib na pagtupad sa isang matagal nang ipinagbilin. Nakahanda na ang lahat para bukas. Sabi ni Goryo, ang boses ay matatag na. Nagpatawag ako ng isang emergency board meeting. Ang agenda ang pinal na pagbasura sa pag-angkin ng pamilya de la Cruz. Lahat sila ay darating, lalo na si Ricardo at ang kanyang aroganteng anak. Hinihintay na nila ang kanilang tagumpay. Hindi nila alam, sabi ni Melissa, habang maingat na itinutupi ang liham, na ang hinihintay pala nila ay ang kanilang pagbagsak. Tumango si Goryo. Bukas ng umaga, 10:00. Pumasok ka sa gusali. Ang assistant kong si Cynthia ay sasalubong sa'yo at ihahatid ka diretso sa boardroom. Huwag kang makipag-usap sa kahit sino. Hayaan mong ang mga dokumento ang magsalita. Bumalik sila sa kondominium sa katahimikan. Ang bawat isa ay nag-iisip ng malaking laban na naghihintay kinabukasan. Bago bumaba si Melissa, hinawakan ni Goryo ang kanyang braso. Ang iyong lola ay isa sa mga pinakamatapang na taong nakilala ko. Sabi nito, bukas ipakita mo sa kanila kung kaninong dugo ang nananalaytay sa iyo. Tumango si Melissa at bumaba ng sasakyan. Habang paakyat siya sa kanyang kwarto, dala ang kahon ni Teresa at ang briefcase ni Federico. Naramdaman niya ang presensya ng 2 multo sa kanyang likuran. Hindi para takutin siya, kundi para bigyan siya ng lakas. Ang gabi ay mahaba at tahimik, ngunit sa unang pagkakataon, handa na si Melissa para sa pagsikat ng araw. Ang umaga ay dumating hindi sa paraan ng isang marahang pagsikat ng araw, kundi sa paraan ng isang biglaang paghawi ng kurtina sa isang dulaan. Walang bahid ng kaba sa sistema ni Melissa. Ang natutulog na nerbiyos ay napalitan ng isang malamig at matalas na pokus. Ito ang araw ng paghuhukom. Isinuot niya ang kanyang navy blue pantsuit na tila isang baluti. Inilagay niya ang lahat ng mahahalagang dokumento, ang talaarawan ng sulat at ang mga piling ebidensya mula sa kahon at sa briefcase sa loob ng isang eleganteng itim na leather portfolio. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng kanyang misyon. Eksaktong 9:30 ng umaga, isang itim na sasakyan na ipinadala ni Goryo ang sumundo sa kanya.
Walang imikan sa loob ng sasakyan habang tinatahak nito ang pamilyar na ruta patungo sa puso ng Makati. Habang papalapit sila sa BDOF Tower, isang gusaling minsan niyang tiningala. Nang may takot at pagkamangha ngayon, ay tinitingnan niya bilang isang kahariang babawiin niya. Pagbaba niya sa harap ng gusali, sinalubong siya ng mga tingin. Ang mga gardya, mga empleyado, mga kliyente, lahat ay nakakakilala na sa kanya mula sa mapanirang balita sa TV. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog, ngunit hindi na niya ito ininda. Naglakad siya sa gitna ng lobby na parang isang reyna na nagbabalik sa kanyang palasyo. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng isang matatag at ritmikong tunog sa marmol na sahig. Taas noo, walang pag-aalinlangan. Gaya ng ipinangako si Cynthia, ang executive assistant ni Goryo ay naghihintay sa tapat ng executive elevator. Ang kanyang mukha ay profesional, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Melissa ang isang kislap ng paghanga. "Good morning, Miss De La Cruz," bati ni Cynthia. They are all waiting. Walang salitang namutawi kay Melissa. Isang tango lang ang kanyang isinagot. Iswipe ni Cynthia ang kanyang keycard at bumukas ang gintong pinto ng elevator. Pumasok silang dalawa at sa kanilang pag-akyat tanging ang mahinang musika ng elevator ang maririnig. "Handa na po ba kayo?" Mahinang tanong ni Cynthia. Tumingin si Melissa sa kanyang refleksyon sa salamin. "Ipinanganak akong handa para dito." Sagot niya may para sa kanyang sarili kaysa para kay Cynthia. Nang bumukas ang pinto sa executive floor, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Iginiya siya ni Cynthia sa pasilyo patungo sa dambuhalang pinto ng boardroom na gawa sa Nara. Kahit nakasara ang pinto, maririnig ang mahihinang ugong ng mga nag-uusap sa loob, mga boses na puno ng kumpiyansa at pagwawagi. "Nandito na po tayo," bulong ni Cynthia. Tumigil ito sa tapat ng pinto. Nasa loob na si Mr. Montreal. Huminga ng malalim si Melissa. Hinawakan niya ang malamig na hawakan ng pinto. Ito na yon. Ang sandaling magpapabago sa lahat. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang ugong sa loob ay biglang namatay. Lahat ng 12 miyembro ng Board of Directors, ang pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng pananalapi, ay sabay-sabay na lumingon sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pagkagulat, inis at pagmamata. Sa gitna ng mahabang mesa, nakaupo si Goryo Montreal. Sa pinakakabisera ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Sa kanyang kanan nakaupo ang isang matandang lalaki na may mapanuring mga mata at aroganteng ngiti, si Don Ricardo Caldwell. Sa tabi nito, nakangisi si Carlo, ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Si Angelica ay naroon din nakaupo sa likuran ni Carlo na tila isang tropeyo. Naglakad si Melissa papasok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay tila nangyari sa slow motion. Isinara ng isang gwardiya ang pinto sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay pinal at mabigat. "What is the meaning of this, Goryo?" Basag ni Don Ricardo. Sa katahimikan ng boses ay puno ng inis. "This is a closed-door meeting." Tumayo si Goryo. "She is the subject of this meeting, Ricardo. It is only right that she be present to hear the board's final decision." Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Carlo. "Final decision, alam na nating lahat kung ano yon. Huwag na nating sayangin ang oras natin. Paalisin na ang babaeng yan." Hindi sila pinansin ni Melissa. Naglakad siya palapit sa mesa. Ang kanyang tingin ay diretso at matatag. Huminto siya sa tapat mismo ng bakanting silya sa kabilang dulo ng mesa, direktang katapat ni Goryo. Inilapag niya ang kanyang itim na leather portfolio sa makintab na kahoy ng mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Good morning, gentlemen." Sabi ni Melissa, ang boses ay kalmado, ngunit may lamig na nagpatindig ng balahibo sa mga braso ng ilan. At ginang, tumingin siya kay Angelica. "Accessory to fraud."
Namula sa galit si Angelica, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Goryo. As I was saying, sabi ni Goryo, ibinaling ang atensyon sa lahat. We are here to vote on the final dismissal of the De La Cruz claim. The Internal Investigation Committee has concluded that the claim is baseless and potentially fraudulent. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Don Ricardo. Tumingin siya sa ibang mga miyembro ng board na isa-isang tumango bilang pagsang-ayon. All those in favor of dismissing the claim, raise your hands. Utos ni Goryo. Halos lahat ng kamay sa silid ay itinaas. Si Carlo ay halos pumalakpak na sa tuwa. The motion is carried. Deklara ni Goryo ang kanyang mukha ay hindi pa rin nagbabago. The De La Cruz's claim is hereby dismissed. Tumingin siya kay Melissa. Do you have anything to say, Miss De La Cruz, before we have security escort you out? Ito ang senyales. Ito ang cue na kanilang pinag-usapan. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Melissa, isang ngiting hindi nila inaasahan, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Wala na po akong masasabi tungkol sa claim na yan. Malinaw niyang sabi. Dahil hindi ako naparito para pag-usapan yan. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Then why are you here? Binuksan ni Melissa ang kanyang portfolio. Naparito ako para pag-usapan ang isang bagay na mas importante. Sabi niya ang kanyang boses ay biglang lumakas pumupuno sa bawat sulok ng silid. Naparito ako para pag-usapan ang Laguna Hills, ang klausula de moralidad ng BDOP Charter at ang malawakang pandaraya na pinamunuan ng isa sa mga miyembro ng board na ito, 20 taon na ang nakalilipas. At sa huling pagkakataon, bago niya ilabas ang mga dokumento, tiningnan niya si Don Ricardo diretso sa mga mata. Pero bago tayo magbotohan sa pagpapatalsik sa akin, pagpapatuloy niya, baka gusto ninyong makita muna ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang itim na talaarawan ng kanyang lola at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang nangiti sa mukha ni Don Ricardo Caldwell ay biglang naglaho. Ang itim na talaarawan ay nakalatag sa gitna ng mesa na parang isang bomba na hindi pa sumasabog. Ang katahimikan sa boardroom ay napakabigat, halos nahihipo. Ang mga aroganteng nangiti ay naglaho na palitan ng pagkalito at lumalaking pag-aalala. Si Don Ricardo Caldwell ay nakatitig sa talaarawan na parang nakakita ng multo. Alam niya kung ano yon. Anong kalokohan ito? Basag niya sa katahimikan, sinusubukang bawiin ang kontrol, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng panginginig. Mga gawa-gawang kwento, isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae. Hindi siya pinansin ni Melissa. Binuksan niya ang talaarawan sa isang pahinang may marka. Octubre 98. Nagsimula siyang magbasa, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. May mali sa mga numero. Ipinipilit ni Ricardo na normal lang ang ganitong kalaking miscellaneous expenses. Tumigil ka, sigaw ni Don Ricardo sabay tayo. Ngunit nagpatuloy si Melissa. Ikinuwento niya ang lahat gamit ang mga salita mismo ng kanyang lola. Isinalaysay niya ang tungkol sa mga pekeng titulo, sa mga pamilyang nawalan ng ipon at sa pag-amin mismo ni Ricardo sa kanyang kasalanan. Habang nagsasalita siya, isa-isa niyang inilalabas ang mga kopya ng ebidensya mula sa kanyang portfolio at ipinapasa sa mga miyembro ng board, mga bank transfer slip, mga pekeng resibo, mga litrato. Ang mga miyembro ng board na kanina lang ay kampante ay isa-isang yumuko upang tingnan ang mga papel. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pag-aalinlangan patungo sa pagkabigla at sa huli sa galit. Sila ay nilinlang din. Kasama mo dyan ang ama ko, sigaw ni Carlo, sinusubukang ipagtanggol ang kanyang ama. Kung may kasalanan ng ama ko, may kasalanan din ang ama ni Goryo. Tama ka. Sagot ni Melissa, hindi inaalis ang tingin sa mga board member. At iyan ang dahilan kung bakit hindi lamang ako ang may dalang ebidensya ngayon.
Ito ang hudyat. Tumayo si Gorio Montreal. Kalmado niyang kinuha ang briefcase na dala niya. Binuksan niya ito sa ibabaw ng mesa. Sa loob ay ang kaparehong set ng mga dokumento kasama ang isang bagay na wala kay Melissa. CAO Trowlon 2. Ito. Sabi ni Gorio, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ang kopya ng mga ebidensya na iniwan sa akin ng aking ama, si Federico Montreal. Inilabas niya ang isang dokumentong may selyo ng notaryo. At ito ay isang sinumpaang salaysay na isinulat niya bago siya mamatay. Isang detalyadong pag-amin sa kanyang pagkakasangkot, sa kanyang pagsisisi, at sa buong katotohanan tungkol sa Laguna Hills scam na pinamunuan ni Ricardo Caldwell. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Ito na ang patunay na hindi matututulan. Ang salita ng isa sa mga orihinal na kasabwat. Namutla si Don Ricardo na parang isang patay. Napaupo siya sa kanyang silya, ang lakas ay tila biglang nawala. Ngunit si Carlo na puno ng galit at desperasyon ay gumawa ng isang huling hangal na hakbang. Mga kasinungalingan, lahat yan gawa-gawa lang. Sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya ang kinatatayuan ni Melissa, ang kamay ay nakaunat sinusubukang agawin ang talaarawan ng lola niya mula sa mesa. Akin na yan. CAO Trowlon 3. Hindi umatras si Melissa. Sa halip sa isang kisap mata, hinawakan niya ang mabigat at makapal na leather portfolio na nasa mesa. Gamit ang lahat ng lakas na naipon mula sa kanyang galit at pighati, ipinihit niya ang kanyang katawan at buong lakas na inihampas ang portfolio sa nakaunat na braso ni Carlo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw ang pagtama ng katad sa buto. Aray! Napasigaw si Carlo sa sakit at napaurong hawak ang kanyang namumulang braso. Nawalan siya ng balanse at muling bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sa sahig, kundi sa isang maliit na service table, sa gilid na nagbagsakan ang mga pitsel ng tubig at mga baso sa isang malakas na kalabog. Napatayo si Angelica, handang sumigaw, ngunit natigilan siya nang magtama ang kanilang mga mata ni Melissa. Ang dating maamong mga mata na kilala niya ay nag-aalab na ngayon na parang mga baga-isang tinging nangangako ng higit pang parusa kung susubukan niyang gumalaw. Huwag mong hawakan. Mariin at mabagal na sabi ni Melissa, ang boses ay puno ng yelo, ang hindi sayo. Ang boardroom ay nasa ganap na kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat, tumayo si Melissa matatag at hindi natitinag. Tumingin siya sa mga natitirang miyembro ng board. Ayon sa Section 7 Article 3 ng BDOF Charter, nagsimula siya ang bawat salita ay tila isang hatol, ang klausula de moralidad. Kapag napatunayan na ang isang miyembro ng board ay sangkot sa malawakang pandaraya na nakasira sa tiwala ng publiko, ang nagmamay-ari ng saping pundador, itinaas niya ang metal na card